212 medalya na ang nakamit ng Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. Base po yan sa huling tala sa opisyal na website ng SEA Games kanina alas 10 ng gabi. 37 ang ginto. Ang iba pang panalo ng mga atletang Pilipino sa pagsaksi ni Jonathan Andal. Sa score na 4-0, tinalo ng Cebu men's team ang Malaysia sa esports na Mobile Legends Bang Bang. Gintong medalya ito para sa Pilipinas. Pang-apat na sunod na gold medal ito sa naturang event mula nung ipasok ang esports Mobile Legends sa Southeast Asian Games noong 2019. Umaasa ang coach ng Team Cebu na lalawak pa ang pangunawa ng publiko sa esports. Sometimes din kasi kailangan din ng mga magulang umintindi sa kung ano yung ginagawa ng anak nila, kung saan sila mas masaya. Hindi ka naman din po masisi yung mga parents na ganun kasi hindi naman po lahat ng naglalaro ng ML nabibigyan ng chance na maging ganito kagaya sa amin. Kailangan mo lang talaga patunayan na may mapapalak at gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Tulad ng Cebu men's team, ika-4 na sunod na pagkakataon na rin ito ng Pinoy Olympian na si EJ Obiena na mag-uwi ng gold para sa men's pole vault event sa SEA Games. Naabot din niya kahapon ang bagong record na 5.70 meters at ang naging motivation ni EJ nanggaling sa AI o Artificial Intelligence. Before the start, I was like, ChatGPT, I was like, so what would it mean for EJ Obiena to win the Southeast Asian Games? And I'm like looking for some fire there, like some motivation. And very happy he said like there's no pole vaulter in the history of the Southeast Asian Games have won this 4 times. That was the goal, not the record. For the first time. Sa larangan ng triathlon, 3 gintong medalya ang nakuha ng Pilipinas. Una sa women's team relay, pangalawa sa men's team relay at pangatlo sa mixed team relay. Sa Muay Thai, 2 gold medals pa ang nakuha ng Team Pilipinas mula kina Islay Erica Bumogaw at LJ Rafael Yasay. I stopped school for almost 2-3 years now. Grabe guys, lahat ng oras ko, binus ko talaga dito sa wing athlete ako. Pero syempre, mabawi tayo sa school guys. Yung kalaban ko po kasi superstar po siya talaga dito. So it feels so nice to finally beat someone at that level. Wagi naman ng silver medal si Tyrone Jamborillo sa men's Muay Thai 45 kg event. Sa tennis, wagi ng bronze medal ang tandem nina Alex Sialat at Francis Cassie Alcantara. Nabigo silang talunin ng pambato ng Thailand sa mixed doubles. Initial feelings is of disappointment. Just, when you lose and you give your all, but no regrets. And I think both Kuya Nins and I, we did everything we could. We really could have won today, but in the end, so many takeaways, and I had so much fun playing mixed doubles. Yeah. Naka-bronze din sina Eunice Daniel Villanueva at Christian Jester Concepcion sa fencing event. Aabante naman sa finals ng men's 80 kg boxing si Pinoy Olympian Yumir Marshall matapos niyang magwagi kanina kontra Vietnam. Siyempre nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga Pilipino nandito na nagbibigay ng suporta sa amin. Aiming for the 5th gold medals. Lalaban din sa finals sina J. Brian Baricuatro, Flint Hara at Ira Villegas. Bago nito humingi ng paliwanag ang chairman ng Association of Boxing Alliances in the Philippines saan nila'y nakababahalang trend sa mga home court decisions ng SEA Games organizers sa boxing events. The issue of unfairness, basically it's the very basic judging and the scoring of who wins the fight. So that's one. And number 2, we also ask that the tape that's being used for our boxers be replaced with professional tapes. Maghahain naman ng protesta ang Pilipinas matapos atakihin ng coach ng Malaysia ang isang Pilipinong judge ng Pencak Silat. Hindi umano sang-ayon ng coach ng Malaysia sa resulta ng game kung saan ang host country na Thailand ang nanalo. Nag-file din tayo ng protest doon ng bakit sinaktan yung jury na Pilipino. Na-hospital po ba siya? Hindi naman. Okay na po siya ngayon? Ang ma-hospital ata natin, check-up lang yung nagkaroon ng chickenpox sa water polo. Mula rito sa Bangkok, Thailand, ako si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media, ang inyong saksi.